Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Magandang gabi po sa inyong lahat, Papa Dudut, at sa lahat ng mga nakatutok ngayon. Ako po si Roldan, 32 years old, at nagtatrabaho sa isang back office ng mall dito sa Alabang. Avid listener niyo na rin po ako since college student pa ako, at sigurado ako na may aral din namang maibibigay itong kwento ko. Lalo na nga't ikinasal ako na isang certified virgin. Pero hindi naman tungkol sa virginity ko itong kwento ko, kung hindi sa love story namin ng babaeng sobra kong mahal. Mula college hanggang sa makapagtrabaho ako, ay dalawa lang ang naging girlfriend ko, Papa Dudut. At pareho kong sineryoso ang mga nakarelasyon ko na yon. Pero siguro'y hindi ko pa talaga priority noon ang pag-ibig. Tumagal lang ng 2 taon ang relasyon namin ng first GF ko at 1 taon naman sa second GF ko. Mula po noon ay mas nag-focus na lamang ako sa trabaho at paminsan-minsan ay paggimik namin ng mga kaibigan ko. Ayos naman kahit papaano ang ganung buhay. Pero dahil lalaki ako, hindi po maiiwasan na tuksuhin ako ng mga kaibigan ko dahil sa pagiging single at virgin ko. Wala namang problema sa akin dahil sanay na ako. Hindi ko naman kasi kamamatay ang pagiging virgin ko, hindi po ba? Hanggang sa makilala ko ang isang babae na nagbago ng pananaw ko sa buhay. Nako, pasensya na miss ha. Nagkasabay pa tayo sa pagtulak nitong exit door. Sige, mauna ka nang lumabas. Wika ko sa isang babae. Nagpasalamat naman siya na nauna nang lumabas ng exit door ng resto bar kung nasaan kami. Ang babae ay nakahinga rin nang walang halong amoy ng alak at sigarilyo. Pumunta ka rin ba dito sa labas para magpahangin? Baling niya sa akin. Ha? Oo. Kasi masyado nang maamoy ang alak at sigarilyo sa loob. Pagsisinungaling ko. Dahil lumabas talaga ako noon para magsigarilyo talaga bakit may hawak kang lighter at yosi? Natatawang tanong niya. Napakamot na lang tuloy ako ng ulo ko. Dahil hindi ko pala yon nagawang ibulsa kanina. Ang totoo ay lumabas talaga ako dito para magyosi. Pero hindi ko na itutuloy para hindi magambala ang paghinga mo ng medyo fresh air dito sa labas. Wika ko naman. Ang bait naman ni kuya, turan pa ng babae. Ganon talaga kapag maganda ang kausap ko, miss. Total naman ay pinagbigyan kita na makalanghap ng medyo fresh na hangin. Baka pwede mo rin akong pagbigyan na malaman ang pangalan mo? Nakangiting tanong ko sa kanya. At doon kami nagkakilala ni Gina, Papa Dudut. Sa unang tingin ko pa lamang kay Gina ay aaminin ko na attracted na ako agad sa kanya. Sino ba naman kasing hindi maa-attract sa kanya, Papa Dudut? Sa ganda ng itsura niya, singkitin ang mga mata, matangos ang ilong, makinis ang kutis, at malaki pa ang kanyang dibdib. Kaya natuwa ako nang hindi niya ipagdamot ang cellphone number niya, pati na ang pangalan niya sa Facebook. At mula noon ay palagi na kaming magkausap, mapakall man o text. Nang weekend rin na yon ay niyaya ko nang makipag-date si Gina. At pinaunlakan naman niya ako, Papa Dudut. Nasundan ang mga date na yon. Kaya unti-unti ko pa siyang mas nakilala. Bukod sa pagiging maganda at sexy niya, yung pagiging mahinhin niya rin ang isa sa mga pinaka nagustuhan ko sa kanya. Para siyang hindi makabasag pinggan kapag magkausap kaming dalawa, Papa Dudut. Lalo na nga nang minsang ko siyang isinama sa isang family gathering namin. At nakilala siya ng pamilya ko, sobrang gusto na agad siya ng mga ito kahit na hindi ko pa siya girlfriend noon. Kaya naman, ginapang ko pa ang panliligaw ko kay Gina.
Papa Dudut. Inihahatid sundo ko siya sa opisina at bahay nila na hindi naman kalayuan sa place ko. Kilala na rin ako ng mga magulang niya bilang manliligaw niya. At pagkalipas nga ng halos 2 buwan ay sinagot niya na rin ako. At nagkaroon na kami ng opisyal na relasyon. Sobrang saya ko noon. Lalo na sa bawat araw na lumipas. Nag-girlfriend ko siya. Pakiramdam ko, Papa Dudut, habang tumatagal ang relasyon namin ay mas lalo ko siyang minamahal. Sweetie, pakasal na tayo, tanong ko habang nakayakap kay Gina. Uy, Roldan, seryoso ka ba dyan? Huwag mo nga akong ginugood time ng ganyan, gulat na tanong ni Gina. Seryoso ako sa sinabi ko. Wala pa akong singsing ngayon, pero gusto na talaga kitang pakasalan. Kung gusto mo nga, dumiretso na tayo ng simbahan ngayon para mapakasalan na agad kita. Nakangiting wika ko. Sige na nga, nakangiting tugon din ni Gina, Papa Dudut. At anong sige na nga? Ako naman ang gulat na nagtanong. Kanina, inaalok mo ako na magpakasal na tayo. Ngayon na sumasagot ako, parang ayaw mo pa? Pero sige, ulitin ko. Magpapakasal ako sa iyo, Roldan. Nakangiting wika niya, Papa Dudut. Siguro para sa iba ay masyado pang maikli ang 1 taon para alukin ko ng kasal ang girlfriend kong si Gina. Pero doon din naman kami papunta. Kaya bakit ko pa patatagalin? Pareho na kaming nasa tamang edad at may maayos na trabaho. Ramdam ko rin naman na seryoso siya sa relasyon naming dalawa, Papa Dudut. At mahal na mahal namin ang isa't isa. Kaya wala nang kahit na anong dahilan para hindi pa kami magpakasal. Siyempre, marami rin sa mga kakilala at kaibigan namin ang nagulat nang malaman nilang magpapakasal na kami ni Gina, Papa Dudut. Akala pa ng iba ay buntis ang girlfriend ko dahil parang biglaan daw ang desisyon namin. Pero palagi akong proud na sabihin na imposible pang mangyari yon dahil ni isang beses ay wala pang nangyayari sa amin ni Gina. Para sa ibang lalaki, siguro'y nakakahiya ang ganong bagay, yung hindi sila makascore sa babae na karelasyon nila. Pero para sa akin, naniniwala ako na ang pagtatalik ay dapat na ginagawa pagkatapos ng sagradong kasal ng 2 taong nagmamahalan, Papa Dudut. Mabilis naming nasikaso ni Gina ang mga papeles at iba pang mga kailangan para sa kasal namin. Ganon talaga siguro. Kapag porsigido ka na gawin ang isang bagay, wala ka nang sasayangin na sandali o mga oras. At isa rin sa mga nakapagpabago para sa kasal namin ni Gina ay yung pagsabay ng girlfriend ko sa effort na ginagawa ko. Hindi rin kasi madali. Kapag mag-isa ka lamang na kumikilos, maraming kailangan na lakarin at kausapin ng mga tao. Pareho naming inasikaso ni Gina ang mga requirements para sa kasal, ang venue ng reception at ang simbahan kung saan gaganapin ang napakahalagang seremonya sa buhay namin. Pareho kaming excited na maging opisyal ng mag-asawa. At pagkalipas nga ng 3 buwan ay natuloy na ang aming pag-iisang dibdib. Simple lang ang naganap na kasalan, hindi bongga. Pero kasama naman namin ang mga taong espesyal sa buhay namin. Ang asawa kong si Gina, Papa Dudut. Mamaya ka na kumain. Dito na muna tayo sa kama. Nanunuksong anyaya sa akin ni Gina. Unang gabi ng honeymoon namin noon. At magkahalong kaba at excitement ang naramdaman ko. Susubo lang ako ng konti dito para magkalaman ng sikmura ko. Ikaw ba? Hindi ka nagugutom? Parang nakita ko na konti lang din ang kinain mo kanina, ang wika ko naman. Nagugutom, pero mas gusto ko na magyakapan muna tayo dito bago kumain. Halika na rito, sweetie. Anyaya pa niya.
Mamaya na, uubusin ko lang tong isang hita ng fried chicken dito. Nagugutom kasi ako, wika ko. Nagugutom ka ba talaga? O kinakabahan ka lang? Pangaasar pa niya. Ako, hindi ako kinakabahan ha. Teka, iinom lang ako ng saglit ng wine? Wika ko. Kasunod ang diretsong pag-inom ng alak mula sa bote. Doon na ako lumapit kay Gina at agad siyang niyakap, Papa Dudut. Grabe talaga ang kaba ko ng gabing yon. Gusto ko na nga sanang daanin sa pagkain ang matinding kaba na nararamdaman ko. Pero sadyang naging mapilit si Gina. Kaya naman, pinagbigyan ko na siya. Halos manginig ang mga tuhod at pati na ang buong katawan ko habang papalapit na kami sa kama. Pero syempre, ayoko namang mapahiya sa misis ko. Kaya pilit ko yon na hindi pinahalata. Ewan ko lang kung magaling ba akong umarte na hindi kinakabahan sa unang gabi namin bilang mag-asawa. Basta, in-apply ko talaga ang lahat ng ni-research ko sa internet para mapaligaya ang misis ko. Mukha namang nagtagumpay ako nang gawin yon dahil hindi na kami halos nakapaghapunan dahil sa ilang beses na ginawa naming pagroromansa, Papa Dudut. Doon ko lang nalaman na mas agresibo pala si Gina pagdating sa pakikipagromansahan. Kahit pareho kaming walang karanasan, halos siyang nagtrabaho sa buong magdamag. At mas marami nga rin siyang alam na pwesto, galaw o paraan ng paghalik. Kaya naman, enjoy na enjoy talaga ako. Pilit ko namang sinabayan ang energy niya para kahit papaano ay hindi ako mapahiya sa unang gabi namin. Ganun pala talaga sa first time. Lahat ay nakakakaba. Pero talaga namang napakasarap sa pakiramdam, Papa Dudut. Pero hindi lang yon ang naranasan ko sa piling ng asawa ko. Kung hindi, ang iba't ibang bagay na gusto niyang gawin pagdating sa pakikipagsiping. Sweetie, lika, doon tayo sa may lamesa, wika ni Gina. At pagkatapos ay pinahiga naman ako sa may lamesa na sinunod ko na lamang kahit nagtataka ako. Inubad niya ang t-shirt at pantalon ko. Kasunod ang paglagay ng chocolate sa katawan ko. Uy, Gina, anong ginagawa mo? Gulat na tanong ko. Nilalagyan ko ng chocolate at strawberry syrup ang katawan mo. Nakangiting wika pa niya. Alam ko, pero bakit mo ginagawa yan? Tanong ko pa. Napanood ko kasi na masarap gawin to ng mag-asawa dito sa ibabaw ng lamesa. Lalagyan ko ng mga pagkain ang katawan mo. Tapos, kakainin ko. Hanggang sa ikaw naman ang gagawin kong pagkain, maharot niyang pagtawa. Pero ang lagkit kasi sa katawan niyan wika ko. Ayos lang yan. Ganyan daw talaga sa umpisa. Pero mag-enjoy ka rin. Kaya hayaan mo lang ako sa gagawin ko, sweetie. Pangharas na banggit niya. Kanina ko pa nasabi na mas agresibo si Gina kumpara sa akin pagdating sa pakikipag-romansahan. Pero hindi ko alam na mahilig din pala siyang mag-explore. Marami siyang gustong gawin namin na may kinalaman sa pakikipagsiping. Minsan pa nga ay magpe-play siya ng malaswang video. At sasabihin niya sa akin na sabayan daw namin ang ginagawa ng dalawang taong nasa video. Wala namang kaso sa akin yon. Kaya lang ay may mga oras kasi na naiilang na rin ako sa gusto niyang mangyari. Oo, nag-enjoy ako kasi lalaki ako. Pero may mga pinapagawa kasi siya sa akin na hindi ko na babanggitin pa dahil masyado nang talagang malaswa at sensitibo. Na minsan ay hindi ko kayang gawin talaga. O kung ginagawa ko man ay hindi ko pinapahalata na napipilitan na lamang ako. Dahil ayokong mainis o madismaya siya sa akin. Asawa niya ako. At alam ko na obligasyon ko na paligayahin ang asawa ko pagdating sa pakikipagsiping, Papa Dudut. Siguro nga, ganun talaga ang mag-asawa.
sa unang taon ng pagsasama nila. Masyadong nag-explore sa iba't ibang bagay. Lalo na nga at pareho kaming walang karanasan ni Gina sa pakikipagsiping bago kami maikasal. Nagkataon lang na mas ma-explore talaga siya sa akin. Hindi ko pala nabanggit na mas matanda nga pala si Gina ng 3 taon kesa sa akin. At ako ang kanyang naging kauna-unahang boyfriend noon. Kaya naman, ako rin ang kanyang naging first kiss at first sa lahat-lahat pagdating sa pakikipagrelasyon. Isa rin yon sa mga dahilan kung bakit naramdaman ko na siya na ang babaeng para sa akin. Dahil pareho kami ng paniniwala na ang pagtatalik ay sagrado at dapat na ginagawa kapag kasal na ang dalawang tao. Yun din ang naisip kong dahilan kung bakit sa aming dalawa ay si Gina talaga ang mas mahilig o ma-explore pagdating sa ganung bagay dahil gusto niyang maranasan ang mga bagay na dati ay naririnig at napapanood niya lamang papadudot. Pare, kumusta ba ang buhay may asawa? Nag-enjoy ka ba? O parang nasasakal ka na agad? Tanong ng kaibigan kong si Andoy. Nasasakal? Pagkunot ng noo ko. Oo, yun kasi ang naririnig ko sa ibang kaibigan kong lalaki na nagpakasal na. Sabi nila sa unang taon ng adjustment na nangyari sa buhay nila para daw silang biglang nasakal sa ginagawa ng misis nila, wika niya. Grabe naman yung mga ibang kaibigan mo. Baka hindi pa sila handang magpakasal kaya nasabi nila yon. Pero para sa akin, hindi ako nakakaramdam ng ganyan. Kasi hindi naman mahigpit si Gina sa akin. Kaya lang ay nakakapagod din palang maging lalaki, no? Wika ko. Ha? Anong ibig mong sabihin, Roldan? Tanong niya. Kasi hindi ba obligasyon natin na paligayahin ang asawa natin? Lalo na pagdating sa alam mo na, wika ko. Oo, syempre. Kasi nga, tayo ang lalaki. At tayo ang dapat na mas nagtatrabaho pagdating sa bagay na yon. Teka, huwag mong sabihin na sa inyong mag-asawa, yung misis mo ang madalas na nangungulit kapag magkatabi kayo sa kama? Natatawa ang tanong niya. Nako, kung alam mo lang, Andoy. Hindi lang siya sa loob ng kwarto nangangalabit. Kahit nasa ang sulok pa kami ng loob ng bahay, mahilig mangulit si Gina. Tapos, alam mo ba, minsan talaga napapaisip ako kung normal ba yung pangungulit na ginagawa sa akin ni Gina. Tugon ko. Ano ka ba? Normal lang yon. Kasi mag-iisang taon pa lang naman kayong kasal. Dapat nga, ikaw pa ang mas agresibo sa inyong dalawa pagdating sa alam mo na, huwag mong sabihin na hindi ka naging enjoy sa sexy time ninyong mag-asawa? Tanong pa ni Andre. Nag-enjoy naman ako, kaya lang, kagaya nga ng sabi ko, hindi naman sa lahat ng oras ay nasa mood ako. Lalo na kapag pagod tayo galing dito sa trabaho. Yung tipong pag-uwi ko, gusto ko sanang magpahinga muna. Pero hindi ko naman yon magagawa kasi nga ang gusto ni Gina, sexy time agad bago kumain at magpahinga. Wika ko, papadudot. Siyempre, tao lang ako na marunong mapagod. At minsan ay maiinis na rin kapag nagpaparamdam na si Gina na may mangyari sa amin. Kahit na wala pa akong pahinga. Lalo na nga kapag galing ako sa pag-o-overtime. Musika. Napakaliit lang na bagay. Ang pakikipagsiping para pagawayan pa naming mag-asawa. Kahit minsan ay hindi ko na talaga naiintindihan kung saan pa ba nanggagaling ang energy niya pagdating sa pakikipagromansa. Kung normal pa ba yung mga trip niya sa kama. Pero sabi nga ni Andoy, nasa unang taon pa lamang kami.
ng buhay mag-asawa. Kaya normal pa para sa amin na mag-explore. Ayun nga lang ay hindi kami pareho ng paraan ng pag-explore. Pinagbigyan ko dahil ayokong magkulang sa kanya bilang asawa niya. Ayun nga lang, minsan ay hindi ko na rin mapigilang mainis dahil sa pagod na nararamdaman ko. Kaya may isang beses na nagawa ko siyang itulak nang kulitin niya akong makipagromansa sa kanya. Naku, sorry. Halika, alalayan kitang tumayo pag-alalay ko sa asawa ko. Pero agad niyang inis na binawi ang kanyang kamay. Kaya kong tumayo. Huwag mo akong hawakan. Alam mo, Roldan, minsan talaga hindi na kita maintindihan. Nagsasawa ka na ba agad sa akin? Pag-iyak niya. Hindi naman sa ganon. Kaya lang, pagod nga ako. Ilang beses ko nang sinabi kanina, hindi ba? Wika ko. Pagod din naman ako ha. Galing ako sa trabaho. Tapos, pinagluto pa kita. Narinig mo ba ako nagreklamo? Palagi ka nalang ganyan eh. Reklamo ka ng reklamo. Tapos hindi mo pa ako mapagbigyan sa gusto ko. Muling pag-iyak niya. Kasi nga, hindi naman tayo magkasing taas ng energy pagdating sa romansa. Sorry kung hindi kita mapagbigyan ngayon. Hindi na kasi kaya talaga ng katawan ko, ang sabi ko sa kanya. Pagod ka ba talaga? O sadyang wala ka lang sa mood? Dahil nagsasawa ka na sa akin? Tanong pa niya. Gina, walang ganon. Hindi ako nagsasawa sa iyo. Kasi asawa kita at mahal na mahal kita. Sana intindihin mo lang na hindi sa lahat ng oras ay kaya kitang pagbigyan. Oo, obligasyon ko na paligayahin ka dahil asawa mo ako. Pero napapagod din naman ako. Kaya bigyan mo naman sana ako ng kaunting oras para makapagpahinga. Yun lang naman ang hinihingi ko sa'yo. Hindi yung pag-uwi ko pa lang dito, mangungulit ka na agad sa akin. Konting oras lang naman ang pahinga, Gina. Yun lang ang hinihingi ko sa'yo. Paliwanag ko, Papa Dudut. Hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko na mainis ng gabing yon. Napagtaasan ko na kasi ng boses ang asawa kong si Gina. Kaya nauwi na rin sa pagtatalo ang lahat. Yun pa naman talaga ang iniwasan ko, yung mag-away kaming mag-asawa. Pero wala naman talagang perpektong relasyon at walang mag-asawa ang hindi nag-aaway. Siguro rin ay nagpatong-patong na ang stress ko sa trabaho at mga gastusin namin. Tapos dinagdagan pa ng pangungulit ni Gina, kaya tuluyan na akong napuno sa kanya. Alam ko naman na may mali rin sa akin, lalo na sa mga sinabi ko sa asawa kong si Gina, Papa Dudut. Pero kailangan na kasing malaman ni Gina na hindi sa lahat ng oras ay kaya ko siyang pagbigyan sa gusto niya. Hindi pwedeng kada kulbit niya sa akin ay may energy ako para sa kanya. Ang taas ng libido niya pagdating sa pakikipag-romansa. Oo, tungkulin ko bilang asawa ang paligayahin siya. Pero ang tungkulin na yon ay dapat na ginagawa sa tamang oras. Yon ang pinaliwanag ko sa asawa ko, Papa Dudut, na magkaiba kami ng taas ng energy pagdating sa pakikipag-romansa. Inamin ko na may mga oras na hindi ko na talaga siya nasasabayan at nagsusorry ako sa part na yon. Pero sinabi ko sa kanya na sana'y maintindihan niya ako dahil mas nakaka-stress din talaga ang trabaho ko kumpara sa ginagawa niya sa opisina nila, Papa Dudut. Noong una ay naramdaman ko na nagkaroon ng hinanakit sa akin ang asawa ko dahil na rin sa mga nasabi ko sa kanya. Pero hindi ko na pinahaba pa ang oras ng tampuhan naming dalawa at sinuyo ko siya hanggang sa magkabati kami. Doon ko mas pinaliwanag sa kanya kung ano ba talaga
ang issue sa relasyon naming dalawa sa mas mahinahon na paraan ng gabing yon ay mas naging open kami sa isa't isa at tinanggap namin ang mga kamalian namin. Yon ang naging paraan namin para mas maintindihan ang ugali ng bawat isa. Sa ngayon naman, Papa Dudut, ay 4 na taon na kaming kasal ni Gina at may 2 na ring anak na babae. Hindi na namin pinagtatalunan pa ang tungkol sa pagsisiping at natatawa na lang kami kapag binabalikan namin at napagkwentuhan ang parting yon ng buhay may asawa namin. Hindi kasi naman talaga kailangan na gawing issue ang sex pagdating sa buhay mag-asawa. Dito ko na rin po tinatapos ang sulat ko, Papa Dudut. Lubos na gumagalang, Roldan.